Hi! Hirap ba sa pagtulog ang problema mo? At matagal ka nang nahihirapan, nagsastruggle dahil sa hirap ng pagtulog. In fact, marami na akong mga katalk time about hirap sa pagtulog. Okay, yun yung i-discuss natin. Importante kasi na ma-undergo lahat ng process, no? Mga ways, lalo na kapag ginagamit ang cognitive behavioral therapy. In fact, meron talagang CBT, no, for insomnia. Okay? Tinatawag yun na CBTI. Okay? So, anak yun ng CBT, no? Specifically for insomnia. Okay? So, dalawa. Actually, hindi lang dalawa. But with CBT, dalawa ang major factors. Pero in reality, maraming factors. Yung kasama yung sleep hygiene, yung bang tipong nagfo-phone ka pa rin sa pagtulog mo, so yung circadian rhythm mo nasisira. Okay, pagkain, no, yung diet ninyo, hirap kunyari, nagkape kayo bago matulog, may hirapan talaga kayo matulog. So, maraming mga factors, no? Or pati yung ano niyo, yung physical condition niyo. Halimbawa, energized kayo nung gabi na yon, tumakbo kayo or nag-gym kayo or nag-exercise kayo. So, maraming factors 'yon. Maraming factors na reason for insomnia. Okay. Pero kailangan ma-define talaga ang insomnia. Sabi ng para ma-diagnose ng tayo may insomnia, dapat 3 beses sa isang linggo sa loob ng 3 buwan. Okay, na nahihirapan talaga matulog o hindi makatulog at all. Pero kung ikaw naman, halimbawa, ay may pinagdadaanang problema or stress or anxiety at hindi ka makatulog, ang tawag doon normal. Okay? Eventually, kapag nakuha mo na yung solusyon, na-solve na yung problema, nawala na yung guilt feeling mo, kung may problema ka sa guilt, loss of somebody, someone, no, na talagang longing ka and you miss, pag na-overcome na yon, eventually, then babalik ka na sa normal mo na pagtulog. So, yun yung normal na occurrence. So, ang insomnia talaga, ito yung nakadevelop na ng poor sleeping habit at meron siyang sleep negative thoughts. Okay, yung dalawang yon. So with CBT, yun yung aayusin, yung sleep negative thoughts. Halimbawa, bukas, paano ako magpa-function? Hindi naman ako magpa-function. Naku, lagi ako insomnia, magkakasakit ako nito, major, mamamatay ako ng maaga, magkaka-stroke ako, mag-heart attack ako. Yun yung mga sleep negative thoughts na walang basis at all in terms of science, no? Ang ang yun ang problema. So yun yung mga aayusin natin when we talk, okay? So so sa pag-usapan natin that we can talk, pwede nyo akong i-message sa Facebook. Makinig pong maigi, no? Kasi kung saan-saan kayo nagme-message. Ang magme-message kayo sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines. Okay? Or panoorin nyo yung aking mga YouTube videos para sa inyong kaalaman. Pero huwag nyong gagamitin for diagnosis yon. Importante na may doktor talaga na magsasabi sa inyo na ito ang inyong kondisyon. Okay? Kasi importante yung mga doktor kasi sila ang mag-a-assure sa atin na talagang healthy tayo physically, na hindi nanggagaling yung mga problema natin sa anxiety sa katawan, no? Kasi talagang halos pareho, no? For example, problema sa lungs, problema sa heart attack, masakit ang dibdib, pagkabog ng puso. So, ang doktor lang magsasabi na, oh, wala kang problema sa heart, perfectly healthy ka, so anxiety lang yan. Ganun din sa lungs, kung hirap ka sa paghinga, o chinek yung lungs mo, wala kang problema, napaka-healthy, ang saturation mo is 99%. So, walang problema, 95 to 99, very healthy, walang problema. So, pag sinabi ng doctor, oh, wala kang problema physically, pumunta ka ngayon sa psychiatrist o sa psychologist. So, doon tayo papasok. So, ako po, by the way, my name is Jeremy. I am not a doctor. I am not a health professional. I'm not even a practicing psychologist. Ako po ay graduate din naman talaga ng BS Psychology, hindi nga na ako practicing talaga. Also, ang pinaka-advantage ko sa iba, no, is that
meron akong certificate ng Cognitive Behavioral Therapy. Opo, nag-aral po ako sa Australia mismo, no? Sa CBT Australia. At yun yung ginagamit kong kaalaman at skills ko para matulungan yung mga tao. May bayad po ba? Meron. Pero dahil tulong ito, kayo po ang magsasabi sa akin magkano ang kakayanan ninyo. Kung may kaya naman kayo, merong mga trabaho, wag po tayo magdadamot. Kasi isipin nyo na lang, kung halimbawa lawyer ka, tapos sabihan ka ng 200, i-entertain mo ba? 'Di ba? Let's be realistic. Kasi ako, ang kagandahan lang sa akin, kung ayaw nyo talaga magbayad, no, talagang mas importante sa inyo yung pera nyo kaysa sa mental health, meron po akong YouTube videos na libreng-libre. Ginagawa ko po yun on a regular basis kasi yun na yung advocacy ko. Para makatulong ako at maabot ko yung mga tao sa Pilipinas, yung YouTube videos ko, yun na ang pinakatulong ko. Kaya wag niyo na po akong singilin na sinasabi niyong tulong ito. Kasi dalawa yung tulong ko, yung kaya magbayad at yung wala. Yung wala, pwede po kayong manood sa YouTube videos. Sasabihin niyo, kaso matagal. Ganun po talaga. Wala namang isang araw na therapy lang sa mga ganito. No? So it will really take time at pupunuin niyo yung kaalaman ninyo. So, kung gusto kong kausapin, sabihin nyo muna sa akin kung magkano yung kakayanan ninyo. Automatic na po yung aking template. Pag nag-message kayo sa akin sa Anxiety Disorder Philippines, nandun yung instructions kung anong gagawin. At dahil pila, isi-schedule po natin. Okay, mabalik muna tayo, no? Yun na nga, sinabi ko, dalawa ang pinakatatargetin natin dyan. Yung sleep negative thoughts at yung poor sleeping behavior ninyo. No? Kasi naka-develop na tayo eh. Halimbawa, kunyari, humihiga ka na ng alas 9 pa lang ng gabi. Tapos ang tulog mo 1:00 pa sa araw-araw. So isipin mo, 9, 10, 11, 12, 1, 4 na oras kang nasa kama, nagsastruggle. Kaliwa kanan yung ikot mo kasi hindi ka makatulog. So, aayusin natin yung behavior na yun kasi dapat po hindi nyo ma-associate yung kama sa struggle or sa misery o sa paghihirap ninyo. Kasi ang problema, na-associate nyo na, ayan na naman, gabi na naman, matutulog na naman ako, magsa-struggle na naman ako. Kailangan po nating ayusin yun. At tama po na ayos po yun. Ibabalik natin yung excitement ninyo na pagkama na ay pahinga na, ibig sabihin sa brain. So kaya po nating ayusin yon. Okay? Lahat yan ay pagkakaroon ng tamang kaalaman at dapat scientific. Kasi ang CBT po, by the way, is the gold standard, no, to manage anxiety, depression. Siya po ang first line. Ang sinasabi ngayon sa mundo ng mga galing, no, at updated ng mga doctors, hindi agad nagbibigay ng gabot, subukan muna ang cognitive behavioral therapy. Pero ang problema sa Pilipinas, konti lang po ang merong certificate ng CBT. In fact, konti lang ang psychiatrist sa Pilipinas. Konti rin din ang mga psychologist sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, medyo pila nga lang, magtitiis kayo ng konti, samantalahin nyo na ito kasi napakamahal din ng CBT. Sa isang malaking ospital, around 6,000 per session. Sa akin, kayo magsasabi kung magkano. Pero dapat, papayag lang ako kapag fair sa aking knowledge, sa aking skills, sa aking experience, sa aking oras at sa aking cognitive behavioral therapy certificate. Kasi baka nga sabihin nyo, baka mas mahal pa yung kilo ng baboy sa akin or isda or yung kapon sabi sa akin ni Ate Weng, no, yung kinakainan ko, sabi niya, naku sir, ang mahal ng pechay ngayon. Baka naman mas mahal pa ako sa mga gulay. So wag naman po gano'n. Let's be fair. Again, pero kung gusto na libre at matulungan, meron akong YouTube videos. Nandito po lahat, isusulat ko yung mga contacts at saan ako mapapanood. So with that, maraming salamat. I hope to see you and hang on there. May solution po tayo. Okay, bye!